Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang ama, kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kaniyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na may mga magulang na nagdala ng kanilang anak kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagbawalan o hinadlangan sila ng mga alagad, kaya't iniutos ni Jesus Nazareno na hayaang lumapit ang mga bata sa kanya at huwag silang hadlangan sapagkat ang mga batang ito ang itinuturing bilang dakila sa kaharian ng langit. Sa paghahawak ni Kristo sa mga bata, inaanyayahan niya ang lahat na tanggapin ang paghahari ng Diyos katulad ng isang bata. Sa bisa po ng ating binyag, tayong lahat ay itinuring na mga anak ng Diyos. Bilang mga anak niya, nais ng Diyos, tayong lahat makasama sa kaniyang kaharian. Kaya bilang binyagang Kristiyano, tungkulin nating ilapit ang bawat isa sa Panginoon. Huwag sana tayong maging dahilan upang ang ating kapwa ay magkasala at lalong lumayo sa Diyos. Himukin natin ang bawat isa na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Alam ninyo, napakalaki ng tungkulin
ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya dapat ang mga magulang, bata pa lang, itinuturo na ang ating pananampalataya. At bahagi nito, natutuwa ako pagka may mga magulang kasama lagi ang kanilang anak sa simbahan. Dahil ako po, naaalala ko, nung ako'y elementarya pa lamang, lagi akong sinasama ng aking nanay sa simbahan at malaking tulong ang aking nanay sa aking bukasyon. Dahil ang aking nanay ang unang nagturo sa akin kung paano manalangin. Ang aking nanay ang nagturo sa akin kung paano magtiwala sa Diyos. Siya ang nagsasama sa akin kasama ng aking tatay na magsimba tuwing linggo. Kaya nga, ang isang bata na laging kasama ang nanay nung sila'y bata pa lamang, hindi malayong, hindi mapalapit sa simbahan. Kaya minsan nagtataka ang mga magulang, Father, parang ang hirap-hirap dalhin ng mga anak namin sa simbahan. Isang rason dito kasi hindi sila nasanay nung sila'y mga bata pa lamang. Kaya nung sila'y nag-teenager o naging kabataan na, napakahirap na nilang pumunta sa simbahan. Pero pagmasdan ninyong mabuti, kung ang isang bata pa lamang, sanay nang pumunta sa simbahan, sa kaniyang paglaki, hindi natin sila o hindi tayo mahihirapan na kumbinsihin sila na pumunta sa simbahan. Kaya nga si Jesus mismo, sa kanya nanggaling, wag na wag ninyong hahadlangan ang mga bata na lumapit sa akin. Bakit po mahalaga na may mga bata sa simbahan? Dahil pagkatapos ng henerasyon ng mga matatanda, walang ibang papalit kung hindi ang henerasyon ng mga kabataan at mga bata. At kung ang henerasyon ng mga bata ay hindi pala simba, walang magpapatuloy ng ating tradisyon at pananampalataya. Kaya hinihimo ko po ang mga magulang na nakikinig sa mga sandaling ito, ang mga magulang na nasa loob ng simbahan, bata pa lamang, turuan at sanayin natin ang mga bata na pumunta sa simbahan, manalangin at lumapit sa Diyos. At tulad ng mga bata, naway kagaya nila, madama din natin ang kanilang mga magagandang pag-uugali, katulad ng pagiging mapagkumbaba at laging masunurin, palaging nakikinig at walang ibang pinagtitiwalaan kung hindi ang magulang. Ang Diyos po ang ating magulang. Tulad ng mga bata sa gabi, mahimbing silang nakakatulog sa bisig ng kanilang magulang dahil ang mga bata 100% umaasa sila na kailanman hindi sila pababayaan sa bisig ng kanilang ina at ama. Ganitong pagtitiwala din ang inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Roque. Siya po ay ipinanganak sa France noong 14 na siglo. Galing si San Roque sa isang napakayamang pamilya. Ngunit noong mamatay na ang kaniyang mga magulang, ipinagbili nila ang lahat ng kanilang ari-arian at alam ninyo,
ipinamahagi ang mga ito sa mga mahihirap. Pagkatapos noon, nagsimulang maglakbay si San Roque bilang isang peregrino patungo sa Roma. Sa kanya pong paglalakbay, tumulong siya sa mga taong may iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Tinulungan niya ang mga may sakit na may salot. Pinagaling sa pamamagitan ng kaniyang panalangin sa Diyos at sa tanda ng krus. Subalit, noong si San Roque mismo ang nagkasakit na, iniwasan niya ang maraming tao. Father, bakit niya iniwasan? Upang wag niyang mahawaan ang kaniyang kapwa. At ang ginawa niya, nagkulong na lamang sa isang masukal na lugar. Doon siya dinalhan ng tinapay araw-araw ng isang aso na ayon sa alamat ay pag-aari ng isang mayamang lalaki na kalaunan ay tumulong sa kaniya. Dahil sa kaniyang masidhing panalangin, sakripisyo, kababaang loob, at pagpapagaling sa mga may sakit, si San Roque kinikilala nating patron ng mga may karamdaman, partikular sa mga panahon ng salot at epidemya. Hanggang ngayon, marami pong parokya ang nag-aalay ng kapistahan at debosyon sa Kanya bilang tanda ng ating hindi malirip na pag-asa at kagalingan mula sa Diyos. Ampunin mo kami, Kopkop, Roque, ang kapalaray, puspos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.